Oh, pakinggan natin itong napakagandang mga mensahe may ikli lang ni VP Sara doon sa kanyang pinik up doon sa kanyang napakagandang speech diyan sa The Hague. Grabe, hindi talaga natin in-expect. Sobrang dami na nagpunta diyan. Ang lalayo pa pala ng biyahe niyan, 19 hours, 14 hours. Pero nagpunta sila diyan at alam nyo ba, natuwan-tuwa daw ang Rotterdam. Dahil nga dyan sa The Hague, mga bossing, napuno daw ng mga Pilipino yung mga hotel dyan. Dati daw hindi nangyayari yan. So record na naman. At may record na naman tayo bago tayong record na gagawin, ha. May bago tayong record na gagawin sa birthday ni Pangulong Duterte. Hindi na yata ako pupunta sa sa Japan, sa Thailand na tayo magkikita-kita. Yung mga taga-Thailand, pag natuloy, kita-kita tayo dyan sa birthday ni Pangulong Duterte. Pero may gaganapin na napakalaki, i-breakdown nila yung world record. Pinakamalaking celebration sa buong mundo ng isang leader. I-breakdown natin yung world record. Or magsiset tayo ng world record. Because birthday na ni Pangulong Duterte sa 28. Kaya kailangan talaga mag-participate tayong lahat dyan, mga bossing. So, umabsent na kayo, ha? O, mag-leave na kayo ngayon pa lang. O, balita ko talagang marami ang pupunta dyan. And malay mo naman, may magandang mangyari. Meron akong alam, pero di ko sasabihin. Saka ko na lang sasabihin yung alam ko kapag nangyari na. Oo, pero doon muna tayo, focus muna tayo sa happy birthday ni Pangulong Duterte. So ito, pakinggan ninyo yung huling pag-uusap ni Pangulong Duterte at Inday Sara at magkukwento si VP Sara dito. Napakaganda nitong kwento na to. Medyo mababawasan yung ating pag-alala kay Pangulong Duterte kasi medyo mukhang nagiging okay siya. At kailangan niyang maging malakas kasi nga marami pa siyang i-expose sa ICC. At gagawin niya dyan sa ICC, palulubugin niya yung ICC. Palulubugin niya yung ICC. Ang China, ang US, ang Russia gusto nang gumuho yung ICC na yan. Oo, dahil mapang-abuso daw yan at masyadong mapolitika. O partisan at bias daw yan. Kaya dito sa pag-upo ni Pangulong Duterte rito, saksi ang buong mundo. Our President Rodrigo Roa Duterte will make another history. Pakinggan natin si VP Sara. Sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano. Mali ang ginawa. Ito ang paniniwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng nangyaring pag-aresto sa kanya noong March 11 pagdating galing Hong Kong. Nauna nang ipinaliwanag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tama ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ipinaliwanag ni VP Sara na alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Dapat ay dinala muna ang former president sa local court matapos itong arestuhin. At ito aniya ang paulit-ulit na Paulit-ulit natin sinasabi yan, ha? Paulit-ulit natin sinasabi yan, mga bossing, yung yung issue na yan na kailangan dinala siya sa local court na alam naman natin hindi ginawa dahil nga minadali. Fast track, sabi nga ng mga banyaga, kinidnap state-sponsored kidnapping, yun nga ang tawag nila Diyos ko po. Again, huwag kayo maniwala sa akin, wala naman akong kwentang tao. Ako ay nagsasalita lang dito for entertainment purposes. Wala pong katuturan lahat ng sinasabi ko at lahat ng sinasabi ko ipeke. Hindi po totoo ito, huwag kayo maniniwala, ha? Oo, basta narinig nyo lang ito. Pagkatapos, itulog nyo na lang yan. Pinupunto ni FPRRD bago siya isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, the Netherlands. Again, mga bossing, ito yung dapat nyong maintindihan dito sa kaso ni Pangulong Duterte, ha? Alam nyo ba kung ano yung kinakaso sa kanya? Alam nyo ba kung ano yung kinakaso sa kanya? Sabi dito ng mga fake news. Fake news, ha? Oo, talagang fake news. Yung 30,000. Extrajudicial killings, EJK, 30,000, ang dami. Putangin na lahat ng media yan ang pinapalabas. Kahit nga yung mga yung mga nasa gobyerno, mga hearing, yan yung pinalalabas. Mga makakaliwa, yan din ang pinalalabas. 30,000, putangin na yan. Pagdating doon sa The Hague, 43,000. Tapos bubudulin pa tayo ng mga walang hiya. Mantakin mo, merong 30,000 na pinatay si Pangulong Duterte sa war on drugs, pero nakikita natin na mga kasama nila,
May mga dalang picture. Putang ina, wala pang 10. Wala pang 20. Hindi sila makabuo na kahit 100. Sabi ko nga sa 30,000 na pinatay ni Pangulong Duterte, at least man lang kahit yung 15,000. Yung pangalan ng 15,000 o kaya yung pamilya ng 15,000, mailabas nyo man lang, mag-rally man lang kayo sa rotonda. Oo, yung 15,000, pakita nyo naman. Putang ina, mantakin mo, hindi sila makabuo kahit ng isang boy band. Wala pang 20 yung pinapakita nila. Tangina, sa sobrang peke noong balita ng extrajudicial killings, kumukuha pa sila ng mga picture ng mga puta buhay pa. Yung isa nga, hindi pa namamatay, nasa ibang bansa, nagtatrabaho, putya na doon yung picture niya. Yung isa namatay sa ibang lugar. Namatay yung isa nung 1 taon lang. Buti nakita nung kapitbahay kaya binisto. Sabi ko, putang ina, puro kapikian eh. Oh, ang base ng pagkaso kay Pangulong Duterte puros kapikian. Putang ina niyan, hindi niyo maipagtatanggol yung 43 na 43, putang ina, 30 mil yung sinasabi niyong pinatay niya. Putang ina, nasa ng hustisya dyan? Ganggaling nyo talaga sa dagdag bawas. No, parang yung nahuling droga dyan sa Alitagtag, 2 tonelada daw. Putang ina niya, naging 800 kilos na lang. Ang hilig nyo sa ganyan. Puros kayo mga sinungaling. Mamaya papakita ko sa inyo isang fake news, ha. O, pero dito muna tayo. Alam nyo kung anong kaso ni Pastor tuloy ni Pangulong Duterte? 43 murders ng allegedly drug traffickers and criminals. So, kailan pa naging bawal pumatay ng kriminal? Lalong-lalo na kung ikaw ay alagad ng batas. Kung ikaw hindi ka alagad ng batas, vigilante, bawal yun. Pero kung ikaw ay alagad ng batas, putang ina, dapat lang talaga patayin mo kriminal. So crime against humanity daw, tang ina niyan. Alam nyo ba, co-conspirator lang siya. Ibig sabihin, hindi siya talaga yung direktang may kasalanan doon sa mga namatay na yun. Co-conspirator, ibig sabihin, parang lumalabas, sangkot lang siya, isinasangkot siya. Yung trabaho, yung gawa ng mga pumatay doon sa mga tao na yun, parang kalaunan, siya yung nagiging dulo. Parang mastermind o isa sa mga mastermind, pwedeng ganun. Parang kay kay Bantag. Di ba ganyan-ganyan ang ginawa nila kay Bantag? Wala silang ebidensya kay Bantag. Anong ginagawa nila? Pucha, yung mga inmate, tinuturo siya, naniwala naman sila. Ni walang text, walang CCTV camera na magsasama kay Bantag doon sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero sinasabi na si Percy, bakit? Kasi nga, yung bumaril mismo kay Percy, sinasabi na ang mastermind ito, yung taga BJMP din, ito daw ang mastermind. Yung taga BJMP na yun, ang boss niya si Bantag. Kaya nila itinuro kay Bantag. O ang tinuturo ng mga sundal, ng mga pumatay, yung isang tao na namatay na rin ngayon, tapos ginawa ng mga kupal ng mga nag-imbestiga, amo niyan si Bantag. Tinira ni Percy si Bantag. Oy, mastermind niyan si Bantag. Ganun ka tolongges. O, tapos sinong target nila? Nung manhunt dyan sa kaso nung kay Percy Lapid, bantakin mo hindi naman si Bantag yung pumatay. Pero si Bantag yung tinatarget nila. Ganyan din sa kaso ni Digamo. Hindi yung mga yung mga tawag din bumarel kay Gobernador Digamo, di umano. Nung nahuli, sinasabi si Tebes yung amo nila. Pero after a while, nag-retract silang 10 suspect ang nagsabi na hindi totoo yung sinasabi nila, hindi nila mastermind si Tebes. Hindi ba? Ngayon, sino tinatarget nila? Si Tebes. Nandoon sa Timor-Leste, nagmukha silang tanga, hindi na napauwi. Paano? Doon sa Timor-Leste, gumagana ang rule of law. Gumagana ang proseso. Considering na mas mayaman pa tayo, mas malaking bansa yata tayo dyan. Mas maunlad tayo, pero parang lumalabas, mas sumusunod pa sila sa batas. Di katulad dito. Tanginang iyabang natin, kala mo first world country na tayo, makaasta tayo. Noon na natin mga ganitong issue, hirap-hirap ng buhay dito sa Pilipinas. So, co-conspirator lang si Pangulong Duterte. Crime against humanity ang kaso niya. 43 yung namatay. Bilangin nyo, ilan ang namatay? Sa Mamasapano, ilang pulis ang namatay sa Mamasapano? 44. Sa 44, tama? Hindi lang 44 yung namatay. May namatay din sa kabilang kampo. Ilan ang namatay doon?
Oh, sabihin na natin yung sub 44. 44 is greater than 43 and 44 lives yun sa loob lang ng isang araw. How come it's not crime against humanity? Yung kay Pangulong Duterte, 43 ha? 43, mga bossing. In a span of what? 9 years? Or 8 years? O i-divide mo, 43 divided by 8. Lalabas 5. So 5 deaths per year. 5 namatay sa isang taon, ganun yung ratio. Samantalang dyan sa Mamasapano, 44 yung namatay na pulis dahil sa maling utos ng mga kupal na mga nasa gobyerno noon. Oh, bakit hindi naging crime against humanity yun? Di ba dapat sinusumbong din natin sa ICC yun? Oh, isa pa, yung dyan sa may Maguindanao Massacre. Yung may mga inilibing na mga buhay na mga na mga media. Ilan yun? 50 mahigit, 57 yata yun eh. 57 inilibing sa loob lang na isang araw. Oh, bakit yun? Hindi naging crime against humanity. Hindi pa mga kriminal yun. Hindi pa kriminal yun. Hindi pa kriminal yung sa 44. Mga pulis pa yun. Oh, bakit hindi naging crime against humanity? Mantakin mo sa isang taon. Yung namatay doon sa 2 instance na yun, wala pa doon sa namatay kay Pangulong Duterte sa loob ng 8 taon. Kay Pangulong Duterte, ratio 5 lang 5 deaths. Tapos itong mga namatay na to, allegedly, drug lord, criminal pa tong mga to. Tapos ngayon, si Pangulong Duterte nasa ICC nakakulong dahil sa mga kaso na yun. Putang ina niya, nasa ng hustisya? Diba? Kalokohan talaga O, kalokohan talaga. Sabi ko nga sa iyo, kung crime against humanity, mas kriminal pa yung ginawa nila. Mantakin mo, pinakidnap nila dating presidente. Pinadala sa ibang bansa. Diba? Gamit ang pera ng taong bayan. Ni wala pang red notice. Nakikipag-coordinate pa lang. Yung, yung ICC sa Interpol. In-inform pa lang tayo ng Interpol. Isinuko na natin kagad. Saan ka naman? Pucha, yun ang crime against sovereignty. Yung ating soberanya. Oo, yung sovereignty natin. Yan ang krimen sa ating sovereignty. Galit na galit tayo sa Chinese spy. May Chinese spy naglalagay ng CCTV sa nyug. Tapos meron pa Chinese spy. Pucha, kinukuha yung ng lupa natin. Yung pala, parang Waze lang yun. Tsaka Google, yung Google Maps. Tapos daw, yung mga nakapasok na yung spy dito, yung mga pogo. Nakapasok na yung mga spy, gumaganoon pa sa South China Sea, bla bla bla. Gumaganoon pa sila, di ba? Tapos, pumayag naman sila na mag-operate dito sa bansa ang Ibanyaga ni hindi natin kinikilala. Ipinamigay natin isang pag-aari ng Pilipinas, isang residente ng Pilipinas na eligible sa batas dito sa Pilipinas, ipinamigay nila doon. Anong tawag doon? Hindi ba pagtataksil yun? Ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that number one, wala talagang basehan yung kaso. Nananatili naman ang paninindigan ng gobyerno na may basehan sa batas at nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng mga ito, ipinauubaya na ni VP Duterte ang investigasyon sa ICC at ito na aniya ang magsasabi kung ang mga isinampang kaso laban sa dating Pangulo ay may katotohanan. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Samantala sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa darating na March 28, nagpaabot ito ng kondisyon sa kanyang mga anak
na planong bumisita sa kanya sa loob ng detention facility. Sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. Yes! At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Technically, ayaw sila papuntahin doon ni PRD. Anak na tinapay ito si Duterte talaga, oh. Alam mo yun, pagtatabuyan ka pa eh. Pero gusto naman umuwi. Oh, di ba? Pero yun nga, isa tong maganda tong mensahe ni Pangulong Duterte. Mensahe niyan sa mga taga Davao na do not give up Davao. The government might have given him up sa mga banyaga. Don't worry, I can manage. Kayo diyan sa Davao, huwag nyong ibibigay ang Davao sa ibang tao dahil pag nangyari ang putang inayari kayo. Kung anong nangyari sa buong Pilipinas ngayon, sigurado ako mangyayari diyan sa Davao. Yung Davao na dating napakaganda, pag napunta yan sa ibang mga mayor, patay kayo. Yari talaga kayo. Maniwala kayo, ubos ang kaban ninyo. Mantakin mo walang utang ang Davao, ha. Ubos ang kaban ninyo, sigurado ako lahat ng tao dyan magiging mga adik. Kaya wag nyong ibigay. Ipinamigay na nga ako sa ibang lahi, wag nyong ipamigay ang Pilipinas, lalong-lalo na ang Davao sa mga Nograles. At syempre, lalong-lalo na ang Pilipinas, wag nyong ipamigay sa mga senador na mga wala naman nagawa at mga puros mga balimbing. Mga balimbing at mga sindikato, ha? Sabi niya, kaya iboto nyo Duterte, yung 10 mga kandidato natin, ha? Yung 10 kandidato natin, eto sila eh. Eto sila, yung PDP. Ayan, ha? Ayan, yung PDP, yan nang iboto nyo, ha? Ayan, kasama nyo na si Richard Mata dyan. Ayan po ang iboto ninyo. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag nyo ibigay ang bayang Pilipinas sa mga walang kwentang mga politiko. Dagpa ni VP Sara na kahit nasa The Hague si FPRRD ay iniisip pa rin nito ang kanyang mga anak na kailangang magtrabaho at mag-aral. Sa ngayon ay nasa maayos pa rin kalagayan ang kanyang ama sa loob ng detention center. Jed Neresina. Palakpakan natin mga bossing. So at least maganda, pero hindi ibig sabihin nito hihinto na tayo, ha. Hindi ibig sabihin nito hihinto tayo. Sa mahinahong paraan, ipagpapatuloy pa rin natin yung ating pagkilos at pagpapakita sa ICC that PRRD is not the monster that this government wants to portray him to be. Hindi siya berdugo, hindi siya monster. Hindi siya lumabag sa karapatang pangtao. Ginampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang ama ng bayan natin. Inayos niya ang bayang Pilipinas. Normal na mayroon siyang makakalaban. When you wage a war, mayroon talagang mamamatay. Besides, nung siya'y nangangampanya pa lang, ipinangako niya na yan that a lot will die, a lot of people will die. You will not like my style of government because it's gonna be bloody. Binoto pa rin siya ng 16 million. Actually, 20 plus million daw yan. Dinugas pa eh. Binoto pa rin siya ng majority ng mga Pilipino. Landslide po nanalo si Pangulong Duterte even if pinapangako niya yan. Why? Kasi kailangan ng Pilipinas talaga ng kamay na bakal. Kailangan ng Pilipinas ng mga matitigas na lider. Ano nangyari sa bayang Pilipinas? For 6 years, ang sarap. Nasa atin ang kalsada. Lakad dito, madaling araw, anong oras, cellphone ngayon. Ibinalik na naman nila sa mga kriminal yung kalsada. Daming adik, putay na. Nagkalat sa social media. Yung nandiyan dyan sa tapat yung police station, tapos nagkatakip lang ng sako, bumabatak na yung mga adik. Ang daming vlogger na mga adik ngayon. Ang ina, hindi kayo nahihiya, hindi kayo naaawa.
sa Pilipinas. Ganyan ang kinahihinatnan natin. So dahil sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, ito ang naging kapalit. Pero wag kayong mag-alala. Sinakripisyo ni Pangulong Duterte yung kanyang buhay, yung kanyang sarili. Gusto niya hanggang huling sandali ibibigay ko sa bayang Pilipinas. Kung sa pagpunta ko rito sa The Hague, ma-expose ko ang ICC. At putang ina, manalo man lang tayo sa mga makakaliwa. Dahil yung ICC na yan, halos pinagtatakbo yan ng mga komunista eh. O manalo man lang tayo dyan. Napakalaking panalo nun para sa bayang Pilipinas. Lalong-lalo na yung makita ng buong mundo, marinig ng buong mundo that this handful of people sa Pilipinas na mga nasa gobyerno nagmalabis sa kapangyarihan, isang 80-year-old na lolo na incapable na, putang ina niyan, hindi nila kayang tapatan yung kanyang achievements kaya itinapon na lang siya. Hindi nga nila kayang tapatan, lalong hindi nila kayang lagpasan. Oo, sabi ko nga sa inyo, if kung meron man bagay na talagang lamang na lamang itong administrasyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte, alam niyo kung ano 'yun? Kung ano yung kinalamang niya? Oo, na yung inayos ni Pangulong Duterte sa 6 na taon, 3 taon lang sinira na nila. At mas lalong ginawa nilang tamad ng mga tao, palaasa. Oo, tambay. Sabi ko nga sa inyo, si Cayetano humihingi ng 10,000 10K ayuda para sa lahat ng bawat pamilyang Pilipino. Putang ina. Pinagtatawanan niyo siya, di ba? Kaya o hindi? Kaya, kasi hiningi niya yun sa Malacanang eh. Hiningi niya yung 10,000 ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Dinecline yun ng gobyerno ni Bongbong. Sabi ni Bongbong, walang pera ang Pilipinas. Putang ina, walang pera Pilipinas, biglang ang daming ayuda ngayon pinamimigay. Yung kalokohan ng walang iya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatapos.
tap.